buhi nga Dios aton pakpakan ang Ginoo sa makausapan. Praise God. Welcome ta kayo sa ngalan ni Kristo Jesus labaw sa tanan ang aton mga kaigsuonan sa muhon. Ari sila palapakan naton ng Ginoo. Dayon upod sa aton mga bisita sa sining kabuntagon. Salamat po bisan pa man sa ilan ni Brother Archie. Padayon sila nag-fellowship ka na to kay Brother Ruli. Sabi nyo lang, gipadaan na sila diri sa Ginoo para nga kita po madasig pagsayaw. Amen. Munang kaayo sa Ginoo. Amen. Matindog ta kag dayon mga muyo ta sa Ginoo. May duwa ta ka butang karon nga selebrasyon. Una ang aton Holy Eucharist tungod kay first Sunday karon ari na ta sa bulan sa Agosto. Dayon sikan ang aton monthly Thanksgiving. Amen. For the first July ang kaayo sa Dios amo nang away rason nga hindi naton pasalamatan ang Ginoo. Palapakan naton ang Dios. Hallelujah. Abi nyo lang ang Ginoo maayo gyud sa aton. Amen. Amo na nga gihimo naton kini, it is because aton kini expression sa pagigugma sa Ginoo. Magaampo tatanan diya sa buhi nga Dios. O Dios nga labaw nga makagagahom tag-iya sa amon kabuhi. Lord, sa sini nga kabuntagon, sa hindi pa kami magpartik sa Holy Eucharist, nagapaubos kami sa among kaugalingon. Nangayo kami Ginoo Dios kapasayloan kaglabaw sa tanan ang imo Ginoo balaan nga Espiritu Santo ipada sa tunga namon. Ang ngalan nga Hesus amo ang mapasidunggan. Kaglabaw sa tanan. Hallelujah. Lord, give us such the anointing, knowledge, wisdom, and understanding. And Lord, just open the floodgates of heaven kag ihatag bisan pa man ang panabot kanamo. Apil na ang amon mga bisita. Salamat sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen. Kagamen. Magalingkod tatanan kag dayon. Let us focus and in tune our mind and heart sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Let us continue sa 1 Thessalonians in chapter 5. Right now, lantaon naton ang verse 16 to 19 before naton i-continue sa sunod ang verse 20 pakadto sa verse 22. Right now, mupasaka tagamay sa chapter 5 verse 16 to 19. Yes, this is what the threefold marks of a Christian who has a burning fire in their hearts. May tatlo ka marka, ebidensya sa usa ka Kristohanon nga dunay kalayo sa sulod sa iyang kasing-kasing. Ini nga mensahe, amo ni ang gimensahe namon didto sa Escalante. And I believe it leads bisan pa man sa aton kabuhi tungod kay monthly Thanksgiving naton karon. Ang 1 Thessalonians in chapter 5 verse 16 to 19 nagaingon, ingon pa diri, pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, verse 18, og pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Kung lang taon naton sa sini nga passage, ang verse 19 dayon, ayaw ninyo santaa o palunga ang kalayo sa Espiritu Santo. Amen. Pakpakan naton ang Ginoo. In English, the Word of God says in New King James, ingon pa diri sa sini nga passage sa 1 Thessalonians, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the Spirit. There are threefold marks of a believers who has a fire burning in their hearts. Ang aton pagtuon kung lantawon naton, ini nga passage, according pa sa 1 Thessalonians, sa chapter 5, ang verse 16 to 18, this is the marks of the believers who are filled by the fire of the Spirit.
While ang verse 20, pakadto sa verse 22, sa gitun-an naton sa mga una pagayod nga Sunday, it is the fueling the lamp in order to maintain the fire burning. Amo tong gitun-an naton. But in verse 19, makita naton diri ara siya sa tunga. Because ang kalayo sa kasing-kasing, this is what a turning point. This is what the center. Amo ni siya ang nagapalihok sa aton pag-alagad sa Dios. Kay kung wala ni kalayo, imo makita, hindi naton mahimo ang mga butang nga makapalipay sa Dios. Amo na nga ang Biblia naghambal, ini nga gitawag siga sa kalayo, kinahanglan padayonon kini hangtod nga ang kabuhi naton gamiton sa Dios. Pakpakan naton ang Ginoo. Hallelujah. Amo na nga ang pulong sa Dios. Ingon pa diri sa Biblia, these 3 marks nga makita naton sa sini nga passage. Ang Biblia nagambal, what this is 3 marks nga gistate sa 1 Thessalonian. Yes, makita naton diri una ang kabuhi nga pagkamalipayon. Amen. Kita tanan mo ingon, malipayon nga kabuhi. Kon ang kalayo sa Espiritu Santo ara sa imo kasing-kasing, ara ang kabuhi nga malipayon. Amen. Amen ba? Meaning hindi malipay ang Dios sa kabuhi sa Kristohanon nga hindi ka malipayon. Amen. Because brothers and sisters, ang pagkamalipayon, it attracts the sinners. Amen ba? It attracts the sinners. Ang mga silingan nimo nga way pa sa Dios, ang imong mga classmate nga way pa sa Ginoo, yes, mahibulong sila sa imo nga ang imo kabuhi may ara siya kay nagglory nga nagputos sa imo tungod nakita ang himaya ni Kristo Jesus sa kabuhi nimo. Amen ba? Because, ako ining katapusan nga kapanahunan, labaw sa tanan ang mga propesiya, kag ang gihambal ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 8, alin sa 18 pakadto sa ubos, kini nga kalibutan, it is subject to decay. Meaning, ang depression, ang discouragement, ang masiling naton ang suicide rate ari sa sini nga kalibutan, amo na nga endangered species karon ang kabuhi nga malipayon. Amen ba? Palisod nimo pangitaon karon. Amo na nga ang una nga marka sa Kristohanon ang kabuhi nga malipayon. Lingi ang inyo tupad. Amen. Hallelujah. Abi nyo lang, tungod kay murag may diferensya na ang mata nakon. Atong Sabado sa gabi sa dito kami sa Escalante kay pagkabuntag nagwali ko sa Pinukutan. Then pagka Domingo dito na po sa Escalante kay mao man ni ang aton kabuhi na gigamit sa Dios. Then pagkagabi na ni andar ako matatungod kay gawas, basta ato na ta dito sa Negros, murag halos magbuntagay ang istorya ay. Ang kinatawanay, ang enjoyment, subong sina, so natural, kuwang kagyod sa pahuway. Ya, gawas pagyod pagkakaagahon, nagbasa ko, murag nagkuhan ang akong pananaw. Pero still, nakita na kon ang enjoyment sa pagsimba. Amen. Kag amo ni siya ang mark sa kabuhi sa Kristohanon because it attracts the sinners. Amen? Pahibulong ang imo silingan na bisan ara kamo sa wala-wala pero nakita ang himaya ni Kristo sa dagway nimo. Amen ba? Yes. Sabi mo lang, ipakita naton ang bunga sa balahan ng Espiritu Santo. Because ang pagkamalipayon, parte kini sa bunga sa Espiritu Santo. Amen ba? Yes, of course, way tao nga walay kabugaton, walay tao nga walay problema. But you are a believers, you are a different. Lain ka sa mga tao nga way Dios. Amen ba? I-exercise nimo sa imo kabuhi ang pagkamalipayon. It is because may Kristo ka.
Amen? May Dios ka sa imong kabuhi. Hindi ta magpasugot inang gihambal ni Solomon. Yes, ingon pa niya ang pagsubo inanay nga kamatayon. Amen ba? Amo na nga may mga tao nga buhi pa pero patay na. Amen? Oh, buhi pa pero patay na. No, kinahanglan ang kabuhi sa Kristohanon i-enjoy niya. Amo na nga bisan sa pagdayeg, sa pagsimba, you must enjoy. Amen? Hindi kay nagadayeg ka pero masulubon ang naong nimo. Ingana. No, you must enjoy in serving God. Anong gihambal dito sa Psalm? Serve the Lord with gladness. Amen ba? Gladness is the expressions of joy. Amen? Happiness is the expressions of joy. Meaning nga nagmalipayon ka, nga nagmaya ka, panahon sa pagsimba, kag pagdaig, it is because you have joy. Amen ba? Kag amo kini ang number one nga mark sa kabuhi sa Kristohanon. If he's really a Christian, amen ba? Kay ang mga taong imo pirmi ma-encounter matag adlaw, matag minuto, kag oras, puros na nagsubo ang dagway. Amen? Puros na nagyungod. Ingana, ang mga taong imo ma-encounter matag adlaw, hindi mapurma ang nawong tungod sa kabugatan, ngara silang kabuhi. But you know, you are a believers. Ayaw pagguba ang imong nawong. Daan na guba, gubon pagayod nimo. No, you must enjoy life. Sabi nyo lang, ini nga bungas Espiritu Santo, this is a fire that burns in our hearts. Ang Biblia naghambal, hapos kini pamation, hapos kini isulti, pero budlay kini i-aplikar. Kay nga aman, hindi nimo kini, yes, ma-apply sa imo kabuhi kung ara ka sa balatianon nga kahimtang. Diba? Labaw sa tanan, just in case kung ang imo anak adto sa ospital, nakinanglan kag financial, labaw sa tanan kung na-paralyze ka, ini nga mga butang, malisod kini i-apply sa usa ka tawo. But you know, brothers and sisters, ang pagkamalipayon, why nagadepende sa circumstansya? Because ang pagkamalipayon, that is what in the inner, still you have peace with God. Pakpakan na ito ng Diyos. Amo ning marka sang Kristohanon. Amo gani na nga kita, ipakita naton sa iban nga may Kristo ka. Yes, of course, you are indifferent. Hindi magyud matago ang hambal ni Kristo Jesus. Paantuson ka mo sa kalibutan. Amen ba? Pero siling pa niya, pagmaya ka mo, kay nadaog ko na ang kalibutan. Amen? Pagmaya ka mo. And that is Christ's word. Meaning, may ara sa aton nga wala sa ila. Kagabi mo lang, kung waay enjoyment ang Kristohanon, waay siya kusog sa pag-alagad. Because even si Asap naghambal, yes, the joy of the Lord is our strength. Amen. Ang aton kalipay, amo ni ang pundasyon sa kusog naton. Pwersa naton sa pagsimba. Nga mamotibit ka pirmi sa pagsimba, nga may kadasig ka pirmi sa pag-alagad. It is because of joy. Amen. Kag amo kini ang number one nga mark nag-state dire sa Bible. Amen ba? And then the second things ang pagkamainang puon. Amen ba? Labaw sa tanan sa aton karon kapanahunan. Sama ganiya sa gi-state ni Brother Rolly, ang kalibutan karon, yes of course, paduong na sa katumanan sa propesiya, hindi na ni maliwat. Meaning we are now in a fulfillment of prophecy. Amen ba? Kag ang Biblia naghambal, ang pinaka-the best na himuon sa Kristohanon, ang pagkamainampuon. Kay basik makalitan siya kung kinitanan nga mga butang mahitabo. Just imagine, sa gipalantaw ko ni EJ sa video sa tong mga estudyante nga nagmotor, nga nasulod dito sa balay, mayo gid nga pagkahapak sang ulo dito sa gitawag sa kaingon gid ko, may consequences gyud ang magsigi ikyas sa klase. On the spot, duwag yun. Tag 16 pang edad, puros patay. Meaning,
Pakalitan ang tao kung ang kabuhi niya hindi niya i-devote sa pag-alagad sa Dios. Just imagine kung ang kabuhi ni mo way sa Ginoo, makalitan ka pag mata nimo impierno na. Di ba? So, ako nagtuo, this mark the second things ang pagkamainampuon. Amo nang ang Kristohanon nga hindi mainampuon, hindi siya Kristohanon. Amen ba? Because the second things about the mark is talking about prayer. Palakpakan na ito ng Ginoo. Kadayon, ang ikatatlo, the third mark, ang pagka-mapinasalamaton. Amen ba? Amuning tulok ka mark nga gistate dito sa 1 Thessalonians in chapter 5 verse 16 going sa verse 18. Because ang verse 20, pakadto sa verse 22, it is fueled by the fire. But ang verse 16 to verse 18, it is a mark of a believers. Amo nang ang Kristohanon, yes of course, ini nga mga butang nga gistate sa Biblia, aton kini i-exercise nga makita sa aton kabuhi. Labaw sa tanan, aton monthly Thanksgiving karon. Yes, in the past July, madamo sa aton ang isustintuhan sa Dios, although kulyada, pero still, ibuhi ka sa Ginoo. Amen. Daghan rason ang Dios imong pasalamatan. Amen ba? Amo nang ang pagkamapinasalamaton, ini nga area, gusto sa Dios nga mabreak sa nature naton kay may carnal nature ta. Ang carnal nature naton ang aton pagkadalo. Amen ba? Ang pagkamapinasalamaton, gusto sa Dios nga mabreak kini kag mailisan ta sa kinaiyahan nga iya ni Kristo Jesus. Amen ba? Ang Biblia ko lang taon na ton sa sining gitawag Mark. In the Old Testament, labaw sa tanan, dito sa tabernakulo nga gipabarog nila ni Moses kag ni Aaron, yes, may tatlo dito ka specific nga kalayo nga kinanglan pasigahon kini adlaw o gabi. Yes, these three specific fire that needs to burning. The first one is the 7 candlestick. The 7 candlestick is of course speak about the presence of God. Amen ba? Kay ingon pa dito sa Revelation sa chapter 4 in verse 5, ining pito kasuga amo kini ang nagtuyok sa tibok kalibutan. It is the symbol of God's omnipotent omniscience, meaning it is the symbol of God's presence. Nga ang Dios naton bisan diin nga dapit ara ang presensya sa Ginoo. Amen. Walay dapit sa sini nga kalibutan nga wala ang presensya sa Dios. Amo na nga si David naghambal, bisan musaka pa ako sa langit atua ka dito. Bisan pa man mutago ako sa labaw sa labing pinakangit-ngit sa tanan, atua usab ang presensya nimo dito. Nagpasabot walay dapit sa sini nga kalibutan nga wala ang presensya sa Dios. Kag labaw sa tanan ang aton simba karon ania ang presensya ni Kristo Jesus. Amen. And the first thing ang Bible naghambal, speak about the presence of God. Amo nang ang Psalm sa chapter 16 in verse 11, siling pa dito ni David, kulang taon na ton, kitultulan mo ako sa dalan, paingon sa kinabuhi, ang imong presensya, naghatag ka na kog tumang kalipay. Kung nagtuo, ang naghatag sa aton kalipay, hindi ang mga material nga butang. Kay may mga tao nga bisan punon pa ang iya kabuhi sa material nga butang, still may vacuum sa kabuhi niya. Amen. Bisan iya pa maangkon ang tanan niya nga handom siya kabuhi. Matuman ang tanan niya nga handom. Yes, nangin professional siya. Nakatrabaho siya kag nindot ang salary niya. Yes, of course, still may vacuum sa kabuhi niya. Kaya nga, ini tanan nga mga butang, hindi ni makahatag kalipay sa imo. Makahatag ni kalaglagan kag kalaay sa imo. Isa lang ang makahatag kalipay, ang presensya ni Kristo Jesus. Amo na nga siling ni David, in your presence there is fullness of joy. Amen. Amo na nga ang usa ka tawo, kung maka-attach lang siya sa presensya sa Dios, kung may connection lang siya sa presensya sa Dios, ang iya kalipay, huway na sa sini nga kalibutan.
Amo na nga may mga tao nga bisan nano pa ang tentasyon nga maglambot sa iya, why na diha ang kalipay niya, kay ang kalipay niya ara na sa pag-alagad sa Dios. Amen ba? Amo na ang pulong sa Dios. So meaning in thy presence there is fullness of joy. Ang presensya sa Dios amo ang naghatag kanato og yes tuman nga kalipay. And then the second things nga makita naton dito sa tabernacle, it is talking about the golden altar, which is the altar of incense. Meaning, ang mga pari sang una, before sila magsulod dito sa holy place, kinanglan may insinso sila nga ibutang dito sa baga. Agod nga ang baho sa insinso, yes, mapanaymuan diya sa sulod, kag ini nga gitawag baga, kinanglan pasigahon kini, pabagahon kini, yes, halin sa gabi hangtod sa adlaw, kay nga timailhan kini sa mga pagampo sa mga balaan. Amo ning gistate sa Psalms in 141 sa verse 2. Anong gisulti dito sa sini nga gitawag passage? Dawata ang akong pagampo sama sa incense. And the third one sa sini nga gitawag passage sa tabernacle, it is the brazen altar. Ang brazen altar, ini ginagamit ni siya which used for the offering or sacrifices in the dispensations of grace. Sa panahon nila, may brazen altar sila. Let's say, for example lang, kung maayo kag pangabuhi, ang imo dadon dito baka, dito na nimo ihawon, ihatag nimo sa pare, kag ihawon sa pare, kag dito na ipatong sa brazen altars. That is considered as offering or sacrifices. But in the dispensations of grace, kung lang taon naton sa notes naton sa aton karon panahon, this is called the sacrifices of thanksgiving. Amo na nga si Paul naghambal, pag malipayon kamo, pag mainampuon kamo, o pagpapasinalamaton kamo. Meaning, ang tanan nga nahitabo dito sa tabernacle, landong to siya, kag ang katumanan, ari na sa aton kapanahonan. Pakpakan naton ang buhi nga Diyos. Meaning, it was the responsibility of the priest to each morning to remove the old ashes and put on the fresh wood and keeps the fire burning. Ang ila responsibilidad ni Aaron during the time, ila hawanan ang abo, kag butangan nila og kahoy, kay pasigahon kini sa Dios. Meaning, ini nga passage, kung lang taon na ton, it is a reflections, siling padre. Because without the fire on the altar, the people could not offer their sacrifices to God. Kung wala kalayo, hindi po sila magdala sa halal. Meaning, kung lang tahon na ton sa sining nga passage, labaw sa tanan sa Leviticus sa chapter 9, in verse 22 to 24, unya, gibayaw ni Aaron ang iyang mga kamot, paingon sa mga tao, o gipanalanginan niya sila, o nanaog siya human makahalad sa halad tungod sa sala, sa halad ni sunugonon, o sa halad nga pakigdait. Verse 23, unya si Moses ug si Aaron misulod sa tulda nga tagbuanan sa pagula na nila, gipanalanginan nila ang mga tao og ang himaya sa Ginoo nagpadayag ngadto sa tanang mga tao. Dayon 24, o gikan sa tubangan sa Ginoo mitungha ang kalayo nga misunog sa halad. Meaning, literal yun nga kalayo nga nagasunog sa halad. But, sa aton karon kapanahunan sa grasya, ang imo kasing-kasing nga nagakalayo. Amen ba? Ang imo kasing-kasing nga nagakalayo, amo ni ang maghatag kaalimyon nga baho dito sa Dios. Sa imo gihimo karon nga pagpasalamat. Pakpakan naton. Amo na ang Biblia nagambal according pa sa notes naton sa sining nga passage. God wants us to have a burning hearts of thanksgiving. Amo nang ikatatlo. Tatanan mo ingon, pagpasalamat. Apostle Paul admonish young Timothy to stir up, according pa sa 2 Timothy 1:6, which literally means put life into a fire again. Agod nga kung may siga, ara ang halad. Nagpasabot,
kung ang usa ka Kristohanon may kalayo sa kasing-kasing niya, hindi pud muhunong ang pasalamat. Amen ba? Amen. Amo na nga may mga Kristohanon nga nagapadayon sini. It is because may kalayo sa sulod niya. Kag amo ni ang aton pangayuon sa Dios. Kay nga man, once kung mapatay na ni nga kalayo, then there is no such thing as thanksgiving. Amo na nga may monthly thanksgiving ta, nga may mga pagpasalamat panahon sa imo nga gitawag kadlawon. It is because that is a burning fire in your hearts. Amo ni ang aton kabuhi. It is because that is the symbol nga ang Dios maayo sa imo kabuhi. Amen. Kag amo ni ang gihimo karon sa pamilya nga nagpasalamat. Because there is a fire in the heart. Sabi mo lang, kita nga Kristohanon, yes, hindi naton matago ang mga butang nga iya sa Ginoo. Why? Because ang Espiritu Santo ari sa kabuhi naton. Amo na nga, according pa sa sini nga, gitawag pagtuod naton, siling pa sa Biblia. Yes, ingon pa diri. Sa notes naton, siling pa diri. As Christians, we have a spiritual temperature. Amen ba? Okay, kono ang inyo init dili. Pugnaw, basi patay na kamo. Diba? As Christian, we have a spiritual temperature. Ito na nga ang Bible, if you read in the book of Revelations, dito sa Laodicean Church, anong gistate dito ni Kristo Jesus? Siling pa niya, dili ka init, dili ka sa bugnaw, pero tungod kay alabaab ka, isuka ko ikaw. Meaning, in a Christian kingdom, may temperature ang Kristohanon. Yes, sometimes may mga Kristohanon nga ang iya spiritual nga pag-alagad, nagkabugnaw na. Amen ba? Nadula na ang kainit. But brothers and sisters, right now, you must put life again the fire. Agod nga magpabilin ang siga diha sa imong kasing-kasing. Ingon pa ni Paul, it is our responsibility to keep the fire burning brightly on the altar in our hearts. It's that joyfulness, meditative life, which is prayer, and thankfulness will flow in our lives. Meaning, kung makita ni ang pagkamalipayon, pagkamainampuon, pagkamapinasalamaton, meaning, ang kasing-kasing nimo may siga sa Espiritu Santo. This is what the Word of God says. Amen ba? Amo na nga, ingon pa diri sa aton nga gitawag pagtuon sa sini nga kabuntagon. There is what a great connections between the fire burning, thanksgiving. May connection sila. It is, if the fire is absent, then thanksgiving will be missing. May connection ni siya. Ang Kristohanon nga nagakalayo ang iyang kasing-kasing, hindi ni siya kabatas, hindi niya pasalamatan ang Ginoo. Amen. Ako sa kabuhi lang nakon, yes, of course, ining labi na magsaka ng imong edad, maka-appreciate ka sa Ginoo. Pa-appreciate nimo ang Ginoo. Labaw na sa tanan, ining naglambot na ko sa sobra 50, daghan ka na ma-encounter nga hindi maayo sa imo panglawas, but still ang Dios nag-repair kag nag-ayo. Amen. Amo nang hindi ka kabatas nga hindi nimo pasalamatan ang Dios. Hindi nimo matago. Hindi nimo matago. There's something as fire in your hearts. Way ka na galantaw, kagadumdum, ano ang imo magasto, pila ang imo magasto, ang imo gilantaw, paano nimo ni mahimo? Because of fire burning in your hearts. Amen? Kag amo ni ang kabuhi sa Kristohanon. Amen? O ito nang ang Biblia naghambal, there's a connection between a fire burning and thanksgiving. Because if a fire is absent, then thanksgiving is missing. Waay na ni siya. Because there is also a connection between thanksgiving and the will of the Father. Lantaw na ton, ang examples na ton sa Leviticus chapter 1 verse 7 to 9. Unya,
maghaling og kalayo ang mga pari sa tunay nga time. Nga mga anak ni Aaron diha sa laran og sugnuran nila kinig kahoy. Verse 8. Ingon pa diri sa verse 8. Unya, ang hiniwa nga halad, lakip ang ulo, tambok niini, ipahaluna sa mga anak ni Aaron nga mga pari diha sa kalayo. Apan hugasan sa naghalad ang sulod sa ginawaan ug ang mga paa niini. Unya ilakip kini sa pari pagsunog diha sa halaran. Kini usa ka humot nga halad sinunog ang sa Ginoo. May upat dire ka specific nga parte nga gihisgutan sa Bible. Una, ang ulo. Ayan, may ulo ka mo, wala. Duwa, ang tambok. Hindi ni kay the foot, the fats. Second, the inward parts. And then the fourth is the legs. Ining upat, kung lang tao na ton ang Biblia, these four parts of the body nga gihisgutan, nga ini, amo ni ang ibutang dito sa kalayo. Ingon pa diri sa Bible, all four sanctions had placed on the altar and totally consumed by God's holy fire. These four parts have spiritual significance in our lives if we use it totally without reservations for God's glory. Amen. Ining upat, may significant ni sa spiritual. Kitang tanan mo ingon, significant. Amen. Number one, significant. Ining ulo. Amen. Yes, of course, the head sa Hebreo gitawag kini gross. Meaning, this is the special usage are in connection with. Atong gi-state dito sa Deuteronomy, dili ka iko kundi ikaw ulo. Amen ba? Meaning, ang kabuhi sa Kristohanon, he is always a lead, not itil. Sa kabuhi sa Kristohanon, meaning, sentro siya sa favor sang Dios. Amen ba? Sa kabuhi sang Kristohanon, ang iya nga kabuhi, sentro sa pagpakamayo sang Dios. Because he received both special grace and a common grace. Palakpakan na to ng Ginoo. But the word ros, it is a connection with, first thing, it is firstborn. Second, first fruits. Third, it is first day. Meaning, ini nga connections, it refers ni sa kabuhi na ton. Dito sa ilang nga panahon, bisan pa man sa mga Kristohanon, pabito na nga, ini untang 14 kag 15, may seminars dito sa Sagay, sado kanindot siya, because they are talking about to study about the first fruits. May mga Kristohanon, let's say for example lang, pagtrabaho nimo, pag-ini mo, ang imo first salary, that is first fruits na nimo. You are totally give it to the Lord. That is the head. Amen ba? Itatanan mo ingon, that is the head. Kasagaran sa aton, kung magluto ta, labi na kung litson, ang ulo aton gyud kuhaon kay may ibilin. Amen ba? But you know, the connections of head, it is what we call as ros, meaning it is considered as firstborn. Amo na nga si Kristo Jesus is considered as firstborn. Amen? And then first fruits, and the third thing is first day. Amo na nga ang pagsimba naton una ning adlaw. Kay sadto nga time, ang ilang nga gitawag pahulay, last days. But sa time ni Kristo Jesus, ang pagsimba is first day na. Ang Domingo, una ning adlaw. Ang una nga mga butang, iya ni sa Diyos. Amo nang hambal sa Matthew 6:33, seek ye first thy kingdom of God. Meaning, ang pinakauna, yun ang Diyos. Kaya ang kasagaran sa aton, ang iya sa Diyos, ritaso na lang.
Ang iya sa Dios, amo na lang ang nabilin. But no, where is the head? Pero ang mga Kristohanon nga may kalayo sa sulod sa iyang kasing-kasing, hindi siya magpasugot nga ang iya sa Dios ulahi, iya sa Dios katapusan, ang iya sa Dios kung may kalayo siya, is always first race. Why? Tungod kay may kalayo sa sulod niya. Amo na nga may mga Kristohanon labaw sa tanan inang matured sa pag-alagad. Ining first fruits, kung magtambong kamo sa iba naton nga simbahan dito sa Universal, panahon sa ilang anniversary, ila na dito ginadala sa ilang simbahan. Ang first fruits sa ilang pinya, amo na dito sa ilang sterbiki, ang first fruits sa ilang saging, ang first fruit dito sa ilang nga gitawag, mga humay, ginadala na dito. That is considered nga ini nga mga tao may kalayo sa sulod sa ilang kasing-kasing. Naman, sino diri sa inyo kamao magpabuhi sa tanom? Wala. Iya ni sa Diyos. Ang Diyos ang tag-iya sinitanan. Kag amo ni ang significant sa head. Meaning ang priska kag una nga mga butang iya na sa Diyos. That is the head. And the fourth one, siling padre. Fourth, the head signifies our touch. Amen? Memory, knowledge, learning, because God does not want us a blind thanksgiving or a blind devotions. Let's say karon, ang imo pagpasalamat, nagpasalamat ka kay nga nakasabot ka. Amen. Kinsay nakasabot, payaw ko ninyo kamot. May araway kasabot. Amen. It involves to your memory. Meaning, ang aton hunahuna, yes, gamitunon kini para sa kingdom sa Dios. Labaw sa tanan, inang mamalandong ka, imo iple ang imo memory kung paano ang Dios nang hikot sa kabuhi nimo. Amen. Just play your memory. Amen. Just play your memory. Like sa testimony giina ni Sister Daday, just play your memory. May mga memory ka nga amo ang makakumbinsi sa imo sa pagpasalamat. Amen. Amo ni ang magtulod sa imo sa pagpasalamat. Amo bitaw nga sulti na kon. Ang tanang butang sa sini nga kalibutan, itang tanan tulugyanan lang. We are stewards. Gipagunitan lang ni sa aton sa Dios. Kag gilantaw ta sa Dios kung paano nato ni i-manage. Kag ang pinaka-the best amo ni, kung ini nga mga panalangin, imo na manage sa insakto nga mga butang. Meaning, imo na gamit para sa kahimayaan kag sa kadayawan sa Dios. Labaw sa tanan, ining aton monthly Thanksgiving, may extension ni para sa mga buang nagluto ta para ang mga buang taon nga way may maghatag, way may magpakaon kay nga part ni sa mercy ministry naton. Way may nagtagad sa sini nga mga tao. Amo na nga ining aton monthly Thanksgiving, this is part ni para kini nga mga tao mapakaon naton. And this is what we call as the head, meaning ang imo kabuhi, kung may kalayo ka, makasabot ka sa pagpasalamat. Then, may marka ka sa sini nga gitawag mensahe. Pakpakan na to ng Ginoo. And the second things, ining tambok. Ibayaw ko no di mga tambok. Kung magpalit ka og white leghorn, ang imo pilion ang tambok. Katong nag-ihaw kami sa una diri baka nga nangguwa na ang ribs. Ikaw nga maglantaw do kahilakon pud. Wa gyud lami ang niwang. Wa gyud lami. Ang tambok gyud among pinaka-the best. Amen ba? This is the facts. Ano ang significance ini? Amen ba? Ang punto naton karon lang taon. The fat
signifies the best things in our lives. Nga ngalainon ang mga tambok na nag-signify ni sa mga butang nga mga maayo nga aton gitipigan. Pinakatambok ara sa imo kabuhi. Anong pinakatambok sa kabuhi nimo nga gitaguan nimo? Kay may mga tao sa sini nga kalibutan, niwang siya sa pisikal pero tambok ang kasing-kasing. Amen? May mga tao nga tambok sa pisikal pero niwang ang kasing-kasing. Kay kung tambok ang imo kasing-kasing, sa ado ka the best. Kaglabaw sa tanan, the best pagid. Kung tambok ang imo pisikal, tambok pagid ang imo kasing-kasing. Amen. Paborito ni nga ginalain. Diba? The fact signifies the best things in our lives. May mga tambok sa kabuhi naton nga gitipigan naton nga daw hindi na naton mapagwa. Pa ninyo? Yes, of course, pareha sa 3 wise men. Ang pinakatambok sa ila kabuhi among gihatag nila. And this is what signifies sa mga butang nga ari sa aton kabuhi. Amo nang ang pagpasalamat. Praise God. It is endangered species ni. Baliko na kon. Sa nag-challenge ko dito sa Escalante, karon pila pa kamo kabuok. Just grab the opportunity sa pagpasalamat. Kay maabot gyud ang panahon ang imo pagpasalamat hindi ka na makaluto 5 ka kilo nga bugas. Mo consume na og sa kabakit. Karon pila pa kamo, just grab the opportunity. Pero ang gilantaw diri sa Dios, matter what, anuman, ang importante kay ang kasing-kasing nimo tambok sa pagpasalamat. Labang sa tanan, inigkadto nimo sa merkado, mahal na kayong lamas, mahal na kayo ang isda. Makasiling ka dayon, adi na lang. Magpalit na lang tag white, mangaon na lang ta sa balay. Ha? Yana. Magungitay na lang kamo sa imong asawa. Kada yon, magbutang-butang ka lang din kandila, happy birthday to you. Diba? It is because, sometimes, ang aton dayon gilantaw, ini mga tambok po naton nga igsuon. But no, it is, the Bible says, ang issue diri, tambok nga kasing-kasing. Singa na imo tapad, tambok ba imo kasing-kasing, bro? Amen. Pakpakan na to ng Ginoo. And then the second things, the fat increases the flame and consume the other parts of sacrifices more speedily. Kung tambok ang ibutang nimo sa baga, grabe ga sibi-sibi ang musamot na gyud ang siga. Nagpasabot kung may siga ka sa sulod sa imong kasing-kasing, kung mapinasalamaton ka, musabot pag yun ang siga. Pakpaaka na to ng Ginoo. Musibi-sibi pag yun ang siga. Pero ining mga niwang imo i-barbecue, mapatay ang siga. Kuha, gyoy tambok. Musibi-sibi kag dayon. Ang gitawag, ang pagtuon naton amo ni, ang mga tapad diha, iya dayon pud lutuon kung ara siya. Ang mga tapad diha, dali lutuon kung ara siya. Meaning, kung ang imo espiritu tambok, maka-influensya ka sa iban. Pakpakan na to na Ginoo. Matakdan kini nga mga tao. Amo na nga kung ang espiritu nimo tambok sa pag-alagad sa Dios, tambok sa pagsimba, hindi ko magpati nga ang imong pamilya hindi matakdan. Matakdan yun na ang pamilya nimo. Matakdan ang imo ginikanan, matakdan ang imo mga anak, kay nga tambok ang imo kasing-kasing nga nag-alagad. And this is what the essence and significance about sa fat. Amen? Kaglabaw sa tanan, kung ang tambok ara, musamot ang aso
kagdayon mas labaw pagayod nga ang baho imo na gyud siya mapanimahu. Amen. Pero kung walay tambok, waay aso nga makita nimo. Aso sa uling ang ara diha. Amen. Ikatulo, if more fats will be put in the altar, smoke will rise up and more fragrance to smell. Meaning, amo ni ang tao nga mga tambok ang espiritu. Amen. Ayon, the last one, because the expressions fat is often used in figurative sense, meaning healthiness. Nga tambok sila kay nga, yes, healthy sila. Amen ba? It is speak about abundant and sufficiency. Nagpasabot nga ang Kristohanon, ang Diyos sufficiente para sa iya. Ang Proverbs chapter 11:25 naghambal sa New American Standard Versions, ingon pa diri niya, kag sa New King James, the generous man will be prosperous, and he waters will himself be watered. Sa King James naghambal dito, the liberal man is called a fat. Meaning, ang mga tao nga nagagatag, mga tambok ang espiritu, pakpakan na to ng Diyos. Hallelujah. And the third parts sa body is the inward parts. Inward parts speak about the unseen. Meaning, amo ni ang aton gugma sa Diyos. Amo ning pagtuon naton, lingi ang inyo tapat. Nakita ba nimo ang iyang gugma sa Diyos? Wala. Amen ba? This is inner parts. Pero ang imo expression sa pagpasalamat, yes, amo nang ebidensya nga may lawom ka nga gugma sa Ginoo. Palakpakan na ito ng Ginoo. Hallelujah. Sino nahigugma sa Diyos? Ibayaw iya ka mo. So meaning, that is the inward parts. Dito sa time ni Aaron, ugasan ni tubig, kag dayon butangan asin, kag ibutang po ni siya sa kalayo. Meaning, everything ari sa sulod naton, aton ihatag sa Diyos. Especially our faith and love toward the Lord. Ihatag naton sa Ginoo without reservation, kay ang Dios naton malipay siya kung ang kinatibuk-an sa kabuhi naton i-offer naton sa pag-alagad sa iyo. Why is it? Sa pagdahig naton nga musayaw ka, kay nga ang nagmotivate sina ang heart nimo. Amen ba? Nga nagsayaw ka, kay nga ang nagmotivate sina ang mind kag heart nimo, because yes, may knowledge ka about sa Dios, kag ang gugma nimo sa Ginoo, hindi ka kabatas, hindi ka musayaw sa Ginoo, because that is involved sa tanan nga parte sa imo nga lawas. Ang punto diri sa aton pagtuon, ang kinatibuk-an sa kabuhi naton, gamiton naton para sa kaymayaan sa Ginoo. Meaning, waay gibasihan diri ang imo edad, anuman ang imo nga gitawag kahimtang, ara ka man sa kahimtang hindi maayo ang imo lawas, niwang ka man, tambok ka man, o bata pang imo edad, o maedad ka na. Ang issue diri dili subong sina. Ang issue diri ang pagpagamit sa kinatibuk-an nimo nga kabuhi para sa pag-alagad sa Dios. Amo ning issue diri. And the last one, ang aton legs. Legs, it is the emblem of action. Amen. These legs, it signifies to our actions. Amo na nga kita, hindi kita magsilinga, hindi ko kasimba kay, huwag gasolina akong motor, hikapa inyo paa. Amen. It requires to worship God. Amen? Yes, the heart will awaken the tongue, and the affections of the inner will direct and influence the actions of the outward. A permanent sustaining attitudes of Christian will manifest into actions. Nga ang nagiparte ang paa, kay nga nagmanifest kini sa aton pagkamatinumanon. Nagmanipis kini sa aton lihok, nagmanipis kini sa aton paglakaw, pag-irog sa sini nga gitawag kalibutan,
nga hindi gusto ang Dios nga ang kabuhi sa Kristohanon mangin stagnant siya. Ang gusto sa Dios nga ang kabuhi niya mapuslan sang Ginoo. Amen. Hallelujah. Magabarog tatanan diya sa presensya sa Dios. Because we have a second part sa sini nga kabuntagon, ang pagpartik naton sa Holy Eucharist. Ang pagtuon naton sa pagkamainampuon, dito naton nitun-an sumpay sa pagtuon naton sa verse 20 pakadto sa verse 20. These three marks, yes, it is the evidence of a Christians who have filled by the fire in their hearts. Ang iya pagkamalipayon. Abi nyo lang siling pa sa Korinto. Ang pagpasalamat, paghatag, kinahanglan, ang nagmotivate sini, ang imo pod pagkamalipayon. Amen ba? Ang imo pagsimba, ang nagmotivate sini, ang pagkamalipay. Because the Bible says, this is the mark of Christian. Sino malipayon sa inyo nga nakaabot ka mo Agosto? Amen. Hallelujah. Sabi nyo lang, mamalandong ta sa sining katapusan nga kapanahonan. Because there is no such thing as assurance within this word. Huwag kasiguruhan ang kalibutan sa sining nga kapanahonan. Abi mo lang ang kasiguruhan, isa lang, si Kristo Jesus lang. Amo na nga siling pa ni Kristo Jesus sa mga apostoles niya, kamo mubiya sab kamo kanako. Siling ang iyang mga apostoles, Ginoo, asa pa kami paingon. Anaa kanimo ang kabuhi, ang pulong nga nagahatag og kinabuhi. Amo ning kabuhi naton. Abi mo lang ang aton karon himuon sa sining katapusan, aton gamiton ang tanan nga parte sa kinatibuk-an naton. Ining halad nga aton gitunan, nag-specify ni sa kabuhi naton. Meaning ang tanan nga parte sa kabuhi naton gamiton ni sa Dios. It signifies sa imo lawas, sa imo kalag, sa imo espiritu. Nag-signifies ni sa mga blessings kag pagpakamayo sa imong kabuhi. Nag-signifies ni sa mga nalambot sa imong kabuhi. Nag-signifies ni kung ano man ang ara sa imo. Nag-require ang Dios sa kinatibuk-an sa bahin natin. Nga ang Kristohanon nga nagkalayo ang iyang kasing-kasing, dili niya ihikaw ang mga butang nga hindi makapalipay sa Dios. Amo na nga sa sini nga kabuntagon, ini nga siga sa kalayo, amo ni ang aton pamation kay itulod kaniya sa mga butang diin malipay ang Dios sa imo kabuhi. Amo na nga ang mga tao nga nakasabot sini spend their life because he knows nga ang Dios amo ang kasiguruhan. Amo na nga ako nagtuo, hindi ta magsugot sa sini nga kalibutan, hindi ta maka-influensya sa iban. Because we know that this word, yes, isa lang ang may kasiguruhan, si Kristo Jesus lang. Muna nga, ang aton kabuhi, gabay pa nga may impact ka sa imo pamilya. Parehas ka sa usa ka tambok nga sa diha nga gisugba na ma-influensyahan ang ibang nga tao. Matakdan sila sa imong pagtuo, matakdan sila sa imong pagigugma, matakdan sila labaw sa tanan sa Dios nga imong gialagaran. Amo na nga ang Dios naton, hallelujah, maymaya sa sini nga kabuntagon. Let us worship God. Let us, hallelujah, worship the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Gabay pa. Ini nga mga butang o Dios, magpabilin kini nga marka sa sulod sa mon kasing-kasing Ginoo. At ang kinatibukan sa kabuhi namon, imo mapuslan Ginoo. Oh, we give you glory, Jesus. Hallelujah. Dalayo ni God. Thank you, Jesus.
Simbahon na to ng Ginoo. Hallelujah. Yes. Ang mga tambok sa Espiritu, simba sa Dios, ya sa Espiritu sa kamaturan.